Sinabi ngayon ng abogado ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na handa ang kanyang mga kliyente na ilantad ang lahat ng nalalaman nila sa isyu ng pangungumisyon sa mga flood control project. Kanina, humarap sa Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Diskaya. Saksi si Joseph Moro. Naka-bulletproof vest si Pacifico Carly Diskaya II nang dumating sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Naroon din ang asawa niyang si Sara Diskaya. Morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties? Like Sila Price? 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI. Sa mga pagdinig ng Senado, inamin ng mag-asawang Diskaya na nagbibigay sila ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Mula 2022, siyam sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kinikwestiyon ngayon. Tumanggi magbigay ng komento si Sara hanggang sa makaalis sila sa ICI. Why are you pushing? Ma'am, statement lang. Ma'am, good morning. Magre-return ka properties! Pero sabi ng abogado nila, handa nang isiwalat ng mag-asawa sa ICI ang lahat ng kanilang nalalaman. Ibinigay rin nila sa ICI ang ledger ng umano'y mga ibinayad sa 2 individual na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon. In due time, dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkano porsyento, ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami, wala nang atrasan to. Sabi ng spouse si Diskaya, enough is enough. Ano pa bang hinihingi yung sinseridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami. Lahat ho, binibigay na ho namin. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Kaugnay naman sa pagsusoli ng mga ari-arian, sabi ng abogado ng mga Diskaya, wala ho kami isusolin muna kasi na-freeze nga yung account eh. So, hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. Pero wala ho, na-freeze yung mga bank accounts nila eh. So, lahat? Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng ABLA. Wala pa kaming idea dyan. Pinababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as Executive Director nitong si Attorney Brian Hosaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para raw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ng komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang buksan sa publiko ang proseso. Sa isang Facebook post, hinimok ni Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ang reaksyon dito ang ICI. Ang Malacanang naman hindi raw makikialam kung mananatiling pribado o isa sa publiko ng ICI ang kanilang mga pagdinig. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines, binigyan din niya na dapat matapos na ang kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ladies and gentlemen, amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pagsasampa ng kasong estafa laban sa mga influencer na tuloy pa rin sa pagpapromote ng iligal na online sugal. Saksi, si Maki Pulido.
Nakakabahala, sabi ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center, na dahil sa social media influencers, mas nagiging talamak ang illegal online gambling. Sa datos mula sa kanilang Threat Monitoring Center, pinopromote ng 119 influencers ang illegal online gambling sa pamamagitan ng content creation, live streaming at referral link distribution. These are manipulated sites, so it's not necessarily based on chance alone. They target really the youths to gamble. Hiningi na ng CICC na isara ng social media platform ang 49 sites ng mga influencers na nagpro-promote ng illegal online gambling. Pero 4 pa lang daw dito ang naisara. Ang mga hindi raw titigil, sabi ng CICC, kakasuhan nila ng estafa. Kailangan mapag-aralan kung ano ho yung mga sanctions na pwedeng ipataw dito sa mga platforms na hindi tumutugon doon sa mga legal naman na request ng ating gobyerno. May influencers din namang tumigil at ngayon hinihimok ang kapwa influencers na huwag nang mag-promote ng illegal online gambling. Lesson learned na rin po sa akin dahil ang dami na rin talagang nalululong, lalo na yung mga minor. Masama talagang illegal site, maraming scammer, tumatanggap ng minor. So yun yung pinapaglaban natin ngayon. Sa monitoring ng CICC, mahigit 1,000 ang illegal online gambling websites, dagdag pa ang 146 websites ng illegal online sabong. Karamihan po dyan mga mirror sites, no? So kapag may nire-report po kasi kami na kapag take down po ang CICC ng illegal gambling sites, nakakabalik po kagad. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Tukoy na ng pulisya ang 2 persons of interest sa kaso ng pagkawala ng isang negosyante at mag-asawang katransaksyon niya noong Hulyo. Saksi, si June Veneracion. Magtatatlong buwan matapos mawala ang mag-asawang Henry at Margie Pantuliana at kanilang kasosyo sa negosyo na si Richard Cadiz. 2 persons of interest ang natukoy ng Criminal Investigation and Detection Group NCR base sa mga hawak nilang CCTV video. Una, ang babae gumamit ng credit card ni Margie habang namimili sa isang cellphone shop sa Fairview, Quezon City. Nagkaroon din daw ng credit card transaction sa Parañaque at Bulacan noong July 15 at 16. Mga petsa matapos mawala ang 3. Ang pangalawang person of interest, ang lalaking nakakap na ito na umu-order sa isang coffee shop sa Cavite noong August 10. Gamit naman ang credit card ni Henry. Of course, they are person of interest. Dahil ginamit nila yung yung mga credit cards nila. Paano napunta sa kanila yung credit card na yun? Karamihan daw sa mga nabili gamit ang credit card ng mag-asawang Pantuliana ay mga cellphone na mahigit 1 milyon ang halaga. Hindi raw kilala ng mga kamag-anak ng mga nawawala ang mga nakuhanan ng CCTV camera. Hamon ngayon sa CIDG-NCR ang pagkilala sa mga person of interest. We are facing a blank wall right now. Kasi nga, kung titingnan natin yung CCTV na ipinapakita, even the family there was no forced abduction. Isa raw sa maaring makapagbigay ng mahalagang impormasyon ay ang taong kikitain dapat ng 3 bago sila nawala. Sabi ng CIDG-NCR, ang taong yon ay babalik sa Pilipinas bukas October 1 at nakahanda ron mabigay ng statement sa mga investigador. Sinisilip din ng CIDG-NCR ay kung may kaugnayan ba sa pagkawala ng mga negosyante ang kanilang family background. Partikular ng tinukoy ng CIDG-NCR ang kapatid ni Henry na si Hector Pantuliana na naaresto noong nakarang taon sa Bali, Indonesia at naibalik sa Pilipinas para harapin ang mga kasong may kinalaman umano sa investment scam. Hindi natin pa talaga alam kung anong nangyari. Are they alive yet? Or are they hiding? That's one thing that we have to establish. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng kaanak ng mga nawawala. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Inabot ng madaling araw ang plenary deliberation ng Kamara sa panukalang 625 billion peso budget ng DPWH para sa taong 2026. Naging mainit po ang debate ng mga kongresista bago tuluyang napagtibay ang proposed budget. Saksi, si Jonathan Andal.
Dahil sa haba ng mga pila-pilang debate para sa budget ng ibang ahensya, pasado 1:30 na kaninang madaling araw na isa lang sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 625 billion peso budget ng DPWH para sa susunod na taon. At sa gitna ng usapin kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects ng DPWH, ipinunto ng isang mambabatas, hindi raw ba aprobado ni Pangulong Marcos ang pag-release ng pondo para sa unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations ay mga proyektong mapopondohan lamang kung may sobrang pondo ang gobyerno. Ang approval ng over 4,000 additional infrastructure projects funded from unprogrammed appropriations, particularly in 2023 and 2024, ay lahat po yan para mapondohan from unprogrammed appropriations, kailangang aprubahan po ng Presidente. Yun As po well, ang the malinaw na distinguished na-establish sponsors natin. mentioned it is by authority. There was the delegated authority. Malinaw po sa batas. With due courtesy to the Approval Honorable of the Tino, President. we are now 2:51 a.m. Ang sponsor ng DPWH budget ang sumasagot para sa ahensya. Yes, of course, it will be approved by the Office of President, but through the Department of the DBM. Pero Kinwestiyon naman ni ML Party List Representative Leila de Lima kung bakit pare-parehong tig 50 million pesos ang presyo ng mga itatayo ng DPWH na multipurpose building sa iba't ibang rehiyon. Lahat po nito 50 million for each of these multipurpose buildings across various regions. Parang red flags po ito eh. yes po, there are identical or almost the same amounts ang nakalagay. Kasi ho, may standard design sila, halos pare-pareha lang yon. Tanong pa ni De Lima, bakit mas mahal ang classroom na gawa ng DPWH na abot mahigit 3 milyon kumpara sa isang NGO na wala pang 1 milyon? So definitely, resilient type na building, mas mataas ang cost rather than the ordinary building design po. Pero bakit po lumalabas dun sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon hearing sa Bulacan na mga substandard or under design yung constructed sa 1st District of Bulacan from 2019 to 2025. So akala ko ba higher ang design? Yung mga kaso sa Bulacan is an isolated cases yun. Definitely, they do not follow the standard design ng DPWH. 3:30 na madaling araw natapos ang debate at lusot sa plenaryo ang budget ng DPWH. Ang 625 billion pesos na panukalang budget ng DPWH para sa 2026, kalahati ng naaprobahang budget para ngayong taon. Bumaba ito dahil pinaalis ng Pangulo ang lahat ng flood control projects maliban sa 15.77 billion pesos na halaga ng proyekto na may counterpart funding at pagbabantay mula sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. May panawagan ng grupo ng mga private Catholic schools sa mga dati nilang estudyante na nadadawit sa isyu ng katiwalian sa gobyerno. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa pagtitipon ng Catholic education leaders, tinalakay ang iba't ibang pagsubok na pinagdaraanan ng private schools sa bansa, pati ang mga isyu na ikinagagalit ng marami, ang katiwalian sa paggamit sa pera ng bayan. Punto ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP, na gamit na lang sana sa edukasyon ng mga bata ang pondong nasayang sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Gano'ng karaming eskwelahan ang improve mga facilities about addressing malnutrition of our school children, ganyan, hunger. Di ba? Yung mga pera sana na gamit dyan pero napunta lang sa kamay ng iilang mayayaman. Nagbalik tuloy sa alaala ng grupo na ang mga sangkot sa katiwalian dati ring mga naging estudyante na ang ilan daw mula rin sa Catholic schools. Panawagan nila sa mga ito, come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice. Nakakahiya naman kayo kung Catholic school graduate kayo tapos nagko-corrupt kayo kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you in the schools and universities. But we want to recognize as well many of our alumni who are heroes, good and great public servants.
Bahagi naman daw ng pagtuturo sa mga eskwelahan ang kabutihang asal at pagiging responsableng miyembro ng lipunan. Pero makabubuti raw kung mabibigyan diin pa ito sa mga paaralan. Pero paalala nila, hindi lang naman eskwelahan ang humuhubog sa isang estudyante. Nariyan din ang pamilya at komunidad. Sa kanilang National Convention sa Pasay City, tinalakay din ang mga problemang kinakaharap ng mga private schools ngayon, gaya ng pagbaba ng enrollment dahil sa mahirap na buhay at paglipat ng private school teachers sa government schools dahil sa mas mataas na sahod. Ilan sa panukala nila, palawakin ang private school scholarship program para makadiscount sa tuition fee maging ang elementary students. Dagdagan din daw sana ang subsidiya para sa mga sweldo ng private school teachers. Nasa mahigit 2.2 million ang nag-aral sa private schools noong school year 2023 to 2024. Sana matulungan kami for the survival of our private schools. Kasi kailangan ng buong bansa yan. So isasabi namin, complementarity and partnership. Kailangan ng buong bansa ang public at saka private schools. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Patay isang lalaki matapos barilin ng demotorsiklong salarin sa Quezon City. Ang nahulikam na krimen sa pagsaksi ni James Agustin. Kita sa kuha ng CCTV ang pagdating ng magkaangkas sa motorsiklo sa Kasing-Kasing Street sa Barangay East Camias, Quezon City pasado alas 2:30 na madaling araw kanina. Mazda na may nakasunod sa kanilang isa pang motorsiklo. Pumarada ang unang motorsiklo at nang bumaba ang angkas, pinaputukan siya ng rider na nakasakay sa ikalawang motorsiklo. Bumulagta ang biktima sa kalsada. Ang kanyang kasama napatakbo papalayo ng kaunti matapos tutukan din ng baril. Nangyari ang insidente ilang metro ang layo sa barangay hall, kaya nakaresponde agad ang mga tanod. Sinubukan nilang harangin ng gunman pero nakatakas siya. Binantaan kagad sila, nababarilin sila, so wala akong nagawa yung mga tao, kundi napabayaan nilang dumiretso dahil siyempre may baril na yun eh. Alam niyo ng mga tao natin, batuta lang ang dala. Isinugod sa ospital ang 34 anyos na biktimang si Alfred Jan Garduque. Binawian siya ng buhay bunsod ng tama ng bala ng baril sa dibdib. Sa inisyal na investigasyon, bumili ng pagkain ng biktima kasama ang kaibigan at pabalik na sa inuupahang bahay na mangyari ang krimen. Ilang personal na gamit din ng biktima ang tinangay umano ng gunman. Pagkabaril, nakita may alahas, so kinuha yung relo sa bracelet according po sa mga tanod. Iginagulat ng kaanak ang pangyayari. Ang kapatid ng biktima may naiisip na posibleng mga motibo pero tumanggi muna siyang idetalye ito. Palaisipan pa ako pero parang dalawang anggulo ang nakikita rin kasi. Investigation na lang siguro yung antayin natin po, yung mga investigador. Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para matukoy ang pagkakailanlan ng salari. Umaasa naman ang kaanak na makakamit nila ang hustisya. May mensahe rin sila sa gunman. Magtrabaho kayo ng patas. Hindi yung ganitong pamilyado yung tao, nagtukumayod ng mabuti, tapos dadaliin nyo. Sana kinuha nyo na lang yung gusto nyo kunin. So, naniwala naman ako mahuhuli ka. May karma rin sa'yo. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, ang inyong saksi. Nagsimula na po ang pagkukumpuni ng mga bahay sa probinsya ng Masbate na winasak ng bagyong Opong. 19 na residente ang namatay sa kalamidad at karamihan po sa kanila nabagsakan ng puno. Saksi si JP Soriano. I-respect na mangyayari yan. Sakit. Hindi ko matanggap. Hindi na napigilang umiyak ni Fe at ng kanyang partner na si Benji nang mamatay ang kanilang dalawang anak dahil sa bagyong Opong. Nabagsakan kasi ng puno ang kanilang bahay. Si Zaira, 2 taong gulang pa lamang, habang si Charmaine naman ang kanilang bunso na 1.5 taong gulang pa lamang. Kwento ng kanilang ina. Yung pagtanggal ko po sa ulo ko yung ano ng bahay namin, bubong. Nagsisigaw na po ako kasi inaangat ko po yung buong kasi yung 2 bata ko nandun sa loob. Tapos may pumunta po doon na bata na sinabihan ako na yung puno na nga po yun. Karamihan sa 19 na namatay sa Masbate dahil sa bagyo ay nabagsakan ng puno.
Ang ilan naman nag-umpisa na sa pagkukumpuni ng kani-kanilang mga bahay. Mahigit 56,000 bahay ang winasak ng bagyong Opong. Problema pa rin sa probinsya ang supply ng kuryente, kaya lahat sila ay nakadepende muna sa mga rechargeable lamp at solar-powered na bentenador. Sa gitna ng mapait na karanasan sa bagyo, may naiwan itong tila naging pag-asa ng mga residente. Ang tinatawag nilang Tatay Roque, ang lalaking tinawid ang binabagyong kalsada at sinagip isa-isa ang ilang taga-barangay usap. Ligtas nga ako ni tatay, kinuha ko doon sa loob. Tagsan dalawa o sa akong nabuntis na bata, dinala kami doon sa kanila. Hawak-hawak ako niya. Hindi ko akalaon si tatay, maliit lang na tao pero nakayanan niya po kami. Pasalamat. Sabi ni Tatay Roque na mag-60 anyos na katiwala ng sementadong bahay, ipinagpaalam nila sa may-ari nito ang pagsundo sa mga kapitbahay. Salamat po ko sa Ginoo nga nakaligtas ang tao. Yan may nga nakatabang sa ko sila ha. Amo lang. Ang Philippine Air Force nagpaabot na rin ng tulong sa mga taga-Masbate. Nagpadala rin sila ng mahigit 1,000 family food packs. Sa Calayan, Cagayan, bakas pa rin ang pananalasa ng superbagyong Nando. Ang mga mag-aaral wala pa ring pasok dahil sa mga nawasak na eskwelahan, kagaya na lang ng Babuyan Claro Integrated School. 27 silid-aralan ang nasira rito. Naapektuhan din ang Kadinakan Elementary School. Sa Babuyan Claro Integrated School, tanging yung naiwan lang is yung semento. Yung bubong talaga is nalipad pati kasama na yung mga kahoy. Para magpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante, nagpatupad na sila ng Adopt a Class program. Dito mismong ang mga guro ang pupunta sa mga bahay at maghahanap ng ligtas na lugar kung saan maaring turuan ang mga bata. Mula rito sa Masbate at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Iginiit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na walang katotohanan ang mga alingas-ngas ng kudeta laban sa Administrasyong Marcos. At kasabay nito, tiniyak ng hukbong sandatahan na nananatiling buo ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Chino Gaston. Ang AFP na mismo ang nagsabi, may nagpapakalat daw ng maling impormasyon ukol sa umunoy kuplat laban sa administrasyon. This is an outright lie and a dangerous attempt to poison minds, weaken the chain of command, and sow division between the Commander-in-Chief and the Armed Forces. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in our loyalty in the Constitution and is fully committed to defending the Republic, not betraying it. Ang alingas-ngas ng kudeta na pag-usapan din daw sa executive session ng mga senador at ng National Security Council at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, pero di siya nagbigay ng detalye ukol dito. Mahirap na. Ang giit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., walang katotohanan ang mga alingas-ngas na ito. Walang nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero walang nagbabalak sa AFP. Nakipagpulong pangaraw ang mga miyembro ng Association of Generals and Flag Officers kay Pangulong Marcos kasama ang ilang panggrupo. Nangyari yan noong September 19. Ilang araw bago ang mga kilos protesta noong September 21 na nauwi sa karahasan. 10 grupo nagpunta doon. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, which is composed of more than 1,000 officers. Kung merong mang nagpopondo para sa mga nananawagan ng pagtiwalag ng militar, may babala ang ilang opisyal ng AFP. We will not take this sitting down when people will start to give out fake news, misinformation, disinformation, malinformation on a false premise that the AFP could not perform its mandate, armed rebellion. We will check on that and see what could be the appropriate action. Ayon sa palasyo, nananatili ang tiwala ng Pangulo
sa AFP. Sila po ay mananatiling matatag at ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon. At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan, ang galit sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nakapasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. May tsansa pa rin itong maging bagyo kung sakali tatawaging bagyong Paulo. Huling namataan ng LPA sa layong 1,095 kilometers silang ng southeastern Luzon. At sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng lumapit at tumawid sa Luzon ang LPA. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mga pag-ulan bukas sa Mimaropa, Bicol Region at Calabarzon. At sa hapon, uulanin naman ang Central at Southern Luzon pati na Bicol Region. Uulanin din ang Visayas at Mindanao. Malalakas ang buhos ng ulan lalo na sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Island Region, mga lalawigan sa Samar, Northern Mindanao at sa Caraga. At pati sa Metro Manila, posibleng ulanin ulit bukas. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.